Hi everyone! Good afternoon! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon, reaction natin sa interview ni Mr. Nawat dito kay Miss Grand Philippines. Anong reaction natin dyan? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng mga kamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Grand International tayo ngayon. So, naganap nga ang closed door interview nila kanina at wala ngang saradong pinto. So, yun. So, iba ang closed door interview nila ngayon. In fairness sa Miss Grand ha, mas mainit ang kwentuhan, mas mainit ang tanungan at nakikita mo talaga yung mga reaction ng mga girls at nakikita mo pa rin doon sa mga girls kung sino talaga yung magaling at kung sino yung hindi. Di ba? Sino yung nagpapakatotoo at sino yung hindi. Yon. Kaya nakakaloka. Pero, syempre pag-usapan natin ngayon, ano nga ba ang reaction natin doon sa tanungan ni Mr. Nawat dito kay Miss Philippines? Syempre nung una, nagandahan ako sa suot ni CJ Opiasa kasi Philippine nga niya na may pagka-sexy. At the same time, ganda din ng hairstyle niya. Tapos ang ganda din ng makeup niya. Parang hindi siya pagod last night. So, iba yung nakita ko kagabi, iba yung nakita ko kanina. Winner yon. Ang napag-usapan namin ni CJ, ang plano niyang suotin sa kanyang closed door interview, yung barong. Gusto niyang magbarong. Tapos gusto niya ibanat yung hair niya na ganon. Pero, hindi niya nagawa yon kasi yung hindi dumating yung barong. Hindi na karating ng Thailand yung barong niya. Kaya, ayun yung second option niya. Nasabi naman niya yan din. So, sabi ko sayang, sanang mas maganda ko nakabarong siya. Pero wala hindi dumating yung barong. But maganda naman yung suot niya kanina. Very Filipina beauty and then very representable talaga yung bansa natin. Di ba? So, yun. So, confident si CJ Opiasa daw kung paano siya sumagot, paano niya i-introduce yung kanyang sarili. Nakakatuwa kasi talagang inilatag niya lahat ng nasa kumbaga, yung credential niya, inilatag niya sa Miss Grand International, in fairness. Kasi syempre, binibigyan sila ng opportunity na ipakilala mo ang sarili mo at kinuha talaga ni CJ yung opportunity na yon na ilatag niya yung credential niya, yung mga baraha talaga dito kay Mr. Nawat. At hindi din naman siya pinakalusot si CJ sa mga tanungan na talagang controversial na nakakaloka katulad na nangyari noong nakaraang taon na tinawag si Mr. Nawat ng cooking show ng mga tagahanga ng beauty pageant. So yun, so medyo napag-usapan nila ngayon yun. Yung iba sinasabi hindi ba nakamove on si Mr. Nawat? Di ba? Hindi. I think, tinanong yun kay CJ, tama naman yung tanong. Kumbaga, paano mo sasabihin sa mga tao yung mga, kung paano niya ipopromote talaga sa Filipino people yung Miss Grand at kung ano ang meron sa Miss Grand. So, in fairness naman, talagang sagot naman ng maigi ni CJ at naipaliwanag naman niya lahat. Pero kasi syempre, kung iisipin mo, talagang grabe, no? Talagang dikdikan ito at gisaan talaga ang labanan. Pero nakita naman natin yung points ni CJ, yung confident level ni CJ, the way kung paano niya sagutin in the nice way, sa paraan na alam niya, according doon sa experience niya. So guys, may pakiusap ako sa lahat. Listen to our queen. Kasi kung ano yung sinasabi ni CJ, si CJ isa siyang taong totoo at talagang pag nakausap mo si CJ, yung mararamdaman mo sa puso niya yung kabaitan, yung appreciation, and then, ayun, kung ano yung sinasabi ni CJ about Miss Grand, totoo yun. Ganun talaga yung experience niya sa Miss Grand. At, totoo, lahat ng sinabi niya.
At sana makinig tayo sa kanya. Kasi ang akin, nagre-reflect kasi sa mga candidates natin yung mga ginagawa natin sa social media. Hindi lang dito sa Miss Grand, kahit saan pageant. So, last year, grabe yung putak din natin dito sa Miss Grand, pero hindi natin naisip na may mga kandidata pa tayong lalaban, katulad ni CJ Opiasa na napakagaling, napakatalino, pero hindi natin alam kung makaka-affect ba sa kanya yung ginawa nating mga tagahanga noong nakaraan taon dito sa Miss Grand. Kaya ang akin lang sana, matuto tayo hinay-hinay lang sa mga banat, hinay-hinay sa mga pagko-comment kasi hindi nyo alam ang queen natin na napapahamak. Di sana walang ganitong hot seat na naganap kung hindi tayo naging violente, di ba? Sa mga comments natin noong nakaraang taon. Kung hindi tayo naging agresibo or hindi tayo masyadong, alam mo yon, naging seryoso sa mga sitwasyon na naganap dito sa Miss Grand. Sa tuwing hindi mananalo ang reyna natin o hindi mapapapasok sa semifinals, kung ano-ano ang sasabihin natin. Guys, matuto tayo tumanggap ng pagkatalo kasi hindi lang naman ang reyna natin ang kandidata. Madaming kandidata. At hindi lang dito ang nagiging basihan nila yung galawan ng isang kandidata. Kumbaga yung quality, yung pagkatao, yung kabuuan ng isang kandidata ang tinitingnan nila dito. And I hope na sana maintindihan natin yon. Kasi walang ganitong tanungan na magaganap kung hindi tayo, alam mo yon, naging maangas, oo, or hindi tayo naging agresibo ng pagko-comment na hindi maganda dito sa Miss Grand. Eh di sana ang gaganda ng tanong kay CJ na naipakita pa sana ni CJ yung more na galing niya. So, sana matuto tayo dito sa lesson na to. Ibibigay ba ni Mr. Nawat ang corona sa Pilipinas? Ako sa akin lang to. Talagang 50-50 ako dyan. 50-50. Bakit ko nasasabing 50-50? Para kasi iniisip ko, isang matalinong tao si Mr. Nawat. Hindi sa manipulating siya, katulad ng mga nababasa natin sa social media. Isa siyang matalinong tao at gusto niya magkaroon ng pagpapahalaga doon sa corona ng Golden Crown. Golden Crown nga siya. So, dapat siyang pahalagaan ng maayos. So, kung feeling niya, pinuputakti natin siya sa pambabash, bakit niya ibibigay sa atin ang corona? Dahil inaaway lang natin siya? Dahil sa gusto natin patunayan na talagang reyna talaga tayo sa buong lahat ng pageant at gusto natin talaga patunayan sa Miss Grand na malakas ang Pilipinas at matatapang. Ako para sa akin, I think kung ako yung organization, hindi. So, nasa kanya yung power. At sana matuto tayo na, alam mo yun, kuhanin yun dahil sa maayos na paraan at dahil sa kagustuhan niyang ibigay sa atin, hindi yung kagustuhan lang natin. Dapat ibigay niya ang corona ng Miss Grand Crown sa atin dahil sa nakita niya yung dapat to sa ating kandidata. So, yon ang gusto kong mangyari. More than doon sa dahil galit yung mga Pilipino, so ibibigay niya yung corona. Pero sa kabilang banda, napatunayan din natin kay Mr. Nawat na yung ating pambato ngayong taon na to sa Miss Grand ay talaga naman 100% na kaya niyang lumaban sa, alam mo yon, sa mga labanan at bawat eksena, hindi lang sa actual kundi dito sa social media. Kasi yung tinanong niya si India, sinasabi ni India na malakas ang Miss Grand sa country mo, pero hindi ka na ilagay sa top 10. Kaya sabi ko, ay buti na lang si CJ nalagay sa top 10, di ba? So nakatulong kasi isa yun sa mga tinitignan pala niya na kung malakas to sa bansa nila, eh di sana makukuha niya yung posisyon na para sa kanya, pero hindi siya nailagay, di ba? So yon. So ako para sa akin, happy ako doon. But keep going. Siguro huwag tayong umasa. Siguro
nandoon pa rin ako sa malayo ang mararating ni CJ, makakatungtong ng top 5. Ayun siguro yung pinakamalayong ibibigay ni Mr. Nawat sa atin, na ilagay tayo sa top 5. And then, pakiusap lang, kung halimbawa mag-top 10 tayo dito, mag-top 5 tayo dito, huwag natin i-bash, kundi magpasalamat tayo. Bakit? Kasi parang feeling ko na-appreciate niya yung galawan ni CJ, pero siguro kung hindi niya pa ibibigay yung corona, dahil siguro meron pa siyang hinahanap, at malay ninyo si Herlin Budol ang lumaban sa susunod na taon, tapos yun pala yung hinahanap niya, kasi di ba gusto niya, napaka-importante daw sa Miss Grand yung very famous ang kandidata sa country nila, at ayun ay nakikita niya sa basihan ng botohan, di ba? Kung ito ay may pagpapahalaga yung mga supporters sa kanya. And I think ang mga nakikita niyang bansang famous is katulad ng Indonesia, Myanmar, and parang Thailand. Parang nakita niya rin yung suporta natin sa Philippines. So, magandang good shot yan. So, kung hindi man manalo si CJ, siguro kailangan matuto din yung organization natin sa Pilipinas na marunong din dapat siyang maglaro ng kandidatang ilalagay niya doon sa Miss Grand, para mailagay si Philippines sa top talaga. So, kung ako sa kanila, Herlin Budol na yung next. Di ba? So, tignan natin. Kasi si CJ naman, in fairness naman kay CJ, talagang panalo naman yung mga galawan, panalo yung mga sagutan. And then, dito sa after ng closed door interview, masasabi ko, good job ka CJ. Kasi naibigay mo yung dapat mong ibigay doon sa organization, kung ano yung hinihingi nilang sagot doon sa mga tanong nila. And then, in fairness kay CJ talaga, deserve ni CJ talaga makarating sa top 5 ng competition na to. And, ayun nga, di ba? So, ang mga naniniwala sa kanya na dapat manalo siya, si Denmark, si Nepal, at saka may isa pa si Russia. Kaya, good job, di ba? So, yun. So, tingnan natin kung ano ang mangyayari sa coronation night. At kung ano pa yung ipapakita talaga ni CJ. Si CJ talaga, nandoon siya na palaban. So, ang reaction ko dyan sa interview niya, my gosh, naloka ako. So, yun. So, sana guys, simulan din natin sa atin na wag na tayo masyadong mag-bash. Kung hindi tayo naniniwala, wag na lang tayo magsalita. Kasi at the end of this story, nakaka-apekto siya sa kandidata So, yon. So, sana para maiwasan yung ganito, iwasan na lang din natin. At hinay-hinay tayo sa pagko-comment. Diba? So, yon. Ayun lang yung pakiusap ko sa inyo Pero nasa sa inyo yon kung gusto nyo pakinggan o ayaw ninyo. Kung matigas yung ulo natin, di patuloy lang tayo na ganito lang, di ba? So, dapat magkaroon din tayo ng growing up para at least doon sa kandidata na lumalaban na sa international pageant, nabibigyan sila talaga ng magandang kumbaga parang image, di ba? Kasi parang dito sa usapan ni Mr. Nawat at saka ni CJ, parang ang pangit ng image ng mga tagahanga ng Pilipinas dahil sa ugali na ipinapakita natin na over and over and over. Mas maganda matuto tayong mag-count and then just enjoy the pageant and then don't expect too much, guys. Laruin lang natin yung pageant. Huwag natin masyadong seryosohin. Kasi at the end of the story, syempre, nagre-reflect kasi yung actions natin doon sa mga susunod na lalaban. Either sa mga kandidata, sabi ko nga, lagi ko sinasabi na as long as possible, wag na lang kayong magsalita para hindi siya mag-reflect. Kasi lumalabas lang, napakitang tao lahat ng mga galawan natin. And then, maaaring magkaroon pa sila ng hits na, okay, dapat lang pala na hindi ka pinanalo kasi ganun yung ugali mo, di ba? So, yon. So, akin lang, hinay-hinay at enjoy lang natin. And then, ayun, tignan natin in the future kung ano nga ba ang mangyayari dito sa laban ni CJ Opiasa. Diyos ko, nakakakaba, pero nandoon ako, tiwala ako sa kanya. At higit sa lahat, syempre, magtiwala tayo sa itaas. So, yan kayo guys. Ano guys ang masasabi ninyo dito sa
naganap na closed door interview para kay CJ Opiasa. Ano naman ang reaction ninyo? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.